Thank you, Miss Pam. Good afternoon to everyone. So, this time, i-discuss ko or i-guide naman po natin yung ating mga taxpayers on the manner and channels of filing of tax returns and payment of internal revenue taxes. So, kanina po, na-discuss na po ni Sir Prime at saka ni Miss Amy kung paano mag-accomplish ng return. This time naman, at saka po kung ano yung mga returns na ipa-file natin. This time naman po, i-guide naman po namin kayo kung paano at saan naman po tayo pwedeng mag-file at magbayad po ng mga revenue taxes or kung ano po yung tax due po sa atin. Sandali lang po. Okay. So, saan po ba tayo pwedeng magbayad o mag-file? So number one po, yung pong mga mandated to use the EFPS or the Electronic Filing and Payment System. So ang filing and payment po sa EFPS. And then kanina po na-discuss po ni Miss Amy. So pwede po tayong mag-file through EBIR form system. And then ang payment po sa authorized agent banks or sa ating mga revenue collection officers or RCOs or yung pong available po natin na electronic payment gateways. So later po i-discuss po natin yan. And then doon po sa medyo baka hindi pa po sila familiar, meron po tayong tinatawag na tax software providers o mga TSPs for e-filing of specific tax returns. Meron din po tayong available na tumatanggap na rin po or nagpa-process na rin po ng mga payments. So, note lang po kung gusto niyo pong i-avail tong ating mga TSPs, meron lang po silang sinisingil na counting convenience fee. So, option po ito ni taxpayer kung gusto niyo pong i-avail na mas convenient po sa inyo yung pagbabayad o pagpa-file using the TSPs, pwede naman po itong gamitin. So, sino-sino po ba yung mga mandated to use the EBIR forms at saka sa EFPS? So, dito po sa EBIR forms, ang mga required po or mandated to use the system is the accredited tax agents or yung mga tax practitioners at saka po yung mga clients ng tax practitioners, and then the accredited printers and supplemental receipts and invoices, yung mga audit transactions, yung po mga taxpayers na habitually engaged in the sale of real properties like po yung mga estate developers. So yung may mga voluminous on-it transactions, sila, mandated po sila to use the EBIR forms. At dun po sa magpa-file ng mga no payment returns. So mandated po sila gumamit ng EBIR forms system. And then yung mga GOCCs, so your government-owned controlled corporations, local government units, kasama na rin po yung mga barangays. So mandated na po silang gumamit ng EBIR forms, and then the cooperatives, yung NEA at saka po LUA, yung Local Water Utilities Administration. And then for EFPS, so ito po yung TAMP or Tax Account Management Program, taxpayers, and then accredited importers, NGAs or national government agencies, mandated po sila, o licensed local contractors or government bidders, enterprises enjoying fiscal incentives, corporations with paid-up capital stock of 10 million and above, corporations with complete computerized system, and then yung procuring government agencies with respect to withholding of VAT and percentage tax, and then large taxpayers, those who are mandated to use the web-based EDSC system, and then yung pong mga top withholding agents natin. Sa ngayon po, so kanina nga po sinasabi ko, may option po si taxpayer na mag-avail po yung services na ating mga software providers. So sa ngayon po, kung makikita niyo sa screen, meron po tayong mga TSPs na nag-o-offer na po ng kanilang mga services. Nandiyan po si etax.ph. So meron lang po silang mga specific returns na ipaprocess. And then Anantax. So meron po silang 1701A. So kung gusto niyo pong i-avail yung mga services nila, pwede po ninyo i-visit yung kanila pong mga portal. Si TaxWiz, meron po siyang 1701A. So pwede pong
yung gamitin yung services nila, si Taxista, e-Tax Bookkeeping Edition, MPM Accounting Software, si PMTI Paytax, si Taxumo. So, meron din po silang mga income tax returns na available. Si OneTax, ganun din po. Medyo marami po sa kanila. Si Wyvern, Onet. So, sa ngayon po, ang ino-offer nila yung sa 1606, 1706, at saka Form 2000 OT. And then, Yashua Tax Online, 06198. So, sa ngayon po, kung meron po kayong mga nakuha or nahingi sa ating mga district offices, nakalist po sila doon sa ating BIR calendar. So hopefully makita nyo rin po sila kung ma-post po sila sa website. Hopefully ma-post po sila. And then doon naman po sa mga mandated or yung gusto nilang mag-avail ng EFPS, ito naman po yung mga listahan ng ating mga authorized agent box kung saan pwede kayo mag-enroll or kung may account na po kayo dito sa mga EFPS AABs, i-enroll nyo lang po yung account ninyo. Sabihin nyo lang po na gagamitin nyo po sa EFPS. So, hindi na po siya yung kailangan mag-open pa po kayo ng another account for EFPS. I-request nyo lang po na i-enroll nyo yung inyong account for EFPS. Doon po sa mga mandated na gumamit ng EFPS. So para hindi na po tayo magka-problema to open an account just to use or just to pay lang po using EFPS. So meron pa rin po tayong another option kung sakali po na mag-down yung EFPS or yung nakaipal kayo sa EBIR forms, tapos ang option nyo po talaga is mag-manual. So ito po, pwede naman po yung manual or over-the-counter. Saan po ba? Sa authorized agent banks under the jurisdiction of the concerned RDOs where the taxpayer is registered. No limit po on cash and check payment sa revenue collection officers. Yung po sa ngayon po yung existing po natin na policy, up to 20,000 lang po yung pwede nilang i-accept na cash payment for security reason po. Kung merong malapit po kasi na authorized agent bank, mas prefer po na doon po kayo magbabayad para po wala pong hawak na malaking pera yung ating mga RCOs. So pwede naman po kung may check payment din po, pwede naman po wala pong limit as to check payment. So dito naman po kung mag-a-avail po yung ating mga taxpayers ng electronic payment or electronic payment gateways. Sa ngayon po, 3 bangko yung pwede nyo pong ma-visit sa aming website, yung Union Bank Philippines Online or the Portal Payment Facilities. Yung online po for individuals na meron pong account sa Union Bank. Yung naman pong the Portal Payment Facility, ito naman po yung mga corporate account. So, pwede nyo pong ma-avail yung Union Bank kung meron po kayong account sa kanila. And then, kung wala naman po kayong account sa Union Bank, pwede rin pong gamitin yung UPay nila, yung InstaPay via UPay, pero meron lang pong limit na as to the amount. So, kung wala kayong account sa Union Bank, pero gusto niyo pong i-avail yung UPay facility nila, up to 50,000 lang po yung pwede. Kasi yun po yung limitation pag InstaPay po yung ginagamit natin. And then the Land Bank of the Philippines LinkBiz Portal. Ito naman po kung may account kayo sa Land Bank. And then kung may account din po kayo sa RCBC, Robinsons Bank, Union Bank, BPI, PS Bank, and Asian United Bank, pwede nyo pong i-visit yung kanilang portal, yung pong LinkBiz portal. So, pwede na po kayong magbayad. Wala pong limit as to the amount as long as kaya po ng inyong savings. Kung magkano man po yung laman ng account nyo, so yun po. And then sa DBP, yung Paytax Online, pwedeng Visa, Mastercard, or BancNet ATM debit card. And then ito din po, ito yung kanina po na na-mention ko na tax software provider. Sa ngayon po, dalawa na po yung na-certify ni BAR, si MYAG Philippines. Ito naman po, pwede nyo i-visit yung kanilang portal. Kung meron po kayong credit cards or electronic wallets,
pwede pong gamitin yung GCash, Maya, GrabPay, ShopeePay as source of fund. So kung gusto niyo pong i-avail yung service ni MYAG, i-access niyo lang po yung kanilang portal. And then si Maya, using electronic wallets din po. And then sa ngayon po si GCash, alam ko yung iba po dati gumagamit sila ng GCash. Sa ngayon po hindi siya available. Meron lang po silang naging technical problem. Pero kung may GCash pa rin po kayo at gusto niyo rin po itong gamitin pambayad, i-access nyo lang po si MYAG. So, pwede nyo na pong gamitin yung GCash wallet ninyo na pambayad, pero ang i-access nyo po is MYAG. So, yan po. So, kung meron kayong e-wallet, kung merong laman yung wallets nyo sa GCash, Maya, GrabPay, ShopeePay, pwede pa rin po sa MYAG. Kung Maya lang po ang account nyo, pwede pong i-access nyo yung kanilang magda-download lang po kayo ng kanilang application. So kung magbabayad po kayo online, i-visit nyo lang po yung BIR website, i-click nyo lang po yung ePay, tapos nalabas na po lahat ng mga e-payment gateways na na-mention ko kanina. So sa Land Bank, DBP Union Bank, MYAG, sa screen po, makikita nyo, yan po yung link na pwede nyong pasukan para po makadiretso na kayo sa pagbabayad. And then for Maya, ito-download nyo lang po, install yung Maya mobile application from the Google Play Store, Apple App Store, or Huawei App Gallery. So ito po, reminder lang po, taxpayers mandated to use EFPS but not yet enrolled in EFPS and have not yet enrolled in any EFPS CAB kanina yung sa listahan po. Yan po, yung as mentioned din po kanina ni Ms. Amy, gagamit po tayo ng EBIR forms pag-file natin ng returns, and then yung po na-mention kanina na pwede naman po tayong mag-manual sa ating authorized agent bank or sa ating mga revenue collection officers. So, kung magbabayad naman po tayo, ano-ano yung pwede po natin gamitin pambayad? Siyempre po, cash, check, pwedeng combination of check and cash. Ito po yung, kunyari nakapag-issue na po tayo ng cheque, tapos nung kinumpit po ulit natin yung tax due natin, kulang. So, pwede po tayong magdagdag ng cash. Doon po sa return, i-indicate lang po natin. And then, meron din po tayong tinatawag na bank debit system. Ito po yung, kunyari, doon po sa bangko na pagbabayaran nyo, nagkataon na meron po kayong account. So, pwede nyo pong ipa-debit na lang yung amount na babayaran ninyo. So, ito po yung tinatawag natin na bank debit system. And then, ito marami pong nagtatanong. So, i-share ko lang po sa inyo, paano po ba tayo mag-accomplish o pag ang gagamitin po natin is check sa pagbabayad natin, paano po ba natin to i-accomplish? So, sa inyo, sa screen po, kung magbabayad po kayo sa authorized agent bank, so, yung check po, kailangan ipipill out natin, ilalagay po natin yung pangalan po ng branch kung saan po kayo magbabayad. And then FAO or for the account of Bureau of Internal Revenue. So yan po yung isusulat natin do sa pay to the order of space. So yan po yung kung sa bangko po tayo magbabayad. Tapos yung amount and then yung signature. Kailangan po clear or legibly accomplish po natin yung check. Ito po yung pag magbabayad po kayo sa authorized agent pa. Ngayon, kung sa Revenue Collection Officer po o sa ating RCOs, ilalagay lang po FAO Bureau of Internal Revenue and then the amount, same din po. Ngayon po, kung halimbawa po magpapagawa naman po tayo ng managers or cashier's check, ito din po, same din po, ilalagay din po natin yung pangalan ng ating bangko kung saan po tayo magbabayad, and then yung branch name, and then FAO, Bureau of Internal Revenue. And then, kahit naman po sa ang page o sa ang i-place yung, kailangan po naka-indicate yung ating
pangalan, kung sino man po yung magbabayad, at saka po yung kanyang tax identification number or TIN. So, yan po. Pag magpapagawa po tayo ng managers or cashier's check para pambayad po na ating tax liabilities. Just in case lang po na hindi po natin nailagay or hindi po natin napalagay yung ating pangalan at saka TIN dun sa face of the check, i-request po tayo ng ating mga bank tellers or ilagay nyo na lang po doon sa likod ng cheque yung pangalan ninyo at saka po yung TIN at saka kung saan man po kayong, kung hindi po rin na-indicate doon sa cheque yung pangalan ng branch or bangko kung saan po kayo magbabayad, pwede rin po nating i-indicate doon sa likod. Pakisulat lang po ng clear or legibly. So yan po, so hopefully na clear po or yung marunong na po tayo mag-accomplish. So ito naman po, filing of no payment returns. So yung sa filing of no payment returns by non-EFPS user shall be made electronically through EBIR forms facility. Kasi kanina po yung mga mandated, di po ba doon sa listahan, so sila po sa EBIR forms facility magpa-file. And then yung pong mga, let's say this year po, no payment po yung i-file natin. So yung mga succeeding filing natin, whether no payment or may payment, magiging EBIR forms user na po tayo. So yan po yan. So kailangan po sa EBIR forms na po tayo mag-file ng ating returns. And then, ito naman po, sino lang po yung pwede na mag-file manually ng mga no payment returns. Kanina po, na-mention na din po ito. Pwede po silang magbayad. Kung may babayaran po at mga no payment returns, kasi kanina po merong na-mention po si Ms. Amy na may lumabas po tayo na advisory na kung may babayaran o walang babayaran na tax dues, ito pong mga taxpayers na nasa listahan, sila lang po yung pwedeng mag-manual sa ating mga district offices or sa mga filing centers natin. So, sino po ito? Mga senior citizens or persons with disabilities. Pero, ang ipapile po nila yung sarili nilang returns. Baka naman po, inutusan lang sila. Pero hindi po. Dapat po yung kanilang sariling tax liabilities or sarili nilang forms or tax returns ang ipafile nila. Na-mention na din po ito kanina, employees deriving purely compensation income from two or more employers concurrently or successively at any time during the taxable year or from a single employer, although the income of which has been correctly subjected to withholding tax, but whose spouse is not entitled to substituted filing. So kanina po, na-discuss na rin po ito. Inulit ko lang po. And then ito po yung employees qualified for substituted filing, pero kailangan po nila yung mga ITR na may tatak. So for promotion, loans, scholarship, foreign travel requirements. So yan po. Pwede po silang mag-manual filing or yung kung may babayaran din po, pwede din po. So sa submission naman po ng mga required attachments doon po sa ating e-filed returns, lalong-lalo na po dun sa ating annual income tax. So yung pong let's say nag-file na po tayo tapos wala naman po tayong required na attachments, hindi na po kailangan mag-print at magpatatak sa ating mga taga-district office. Okay na po yan. So hindi nyo na po kailangan mag-print ng ating mga e-filed returns kung wala naman po tayong isasabit na mga attachments. And then kung meron naman po tayong required attachments doon sa mga e-filed returns, kahit po hindi sa ITRs, so yung pong mga ALPA list of withholding agents, yung SOUT, or yung summary list of sales, summary list of purchases, isasubmit po natin yan sa e-submission@bar.gov.ph. Pero yung pong mga ITR or mga annual income tax returns, yung annual or quarterly, na na-file na po natin sa EBIR or sa EFPS, meron po tayong
yung mga attachments, pwede po natin siya i-submit sa Electronic Audited Financial Statement System. Later po, ito po i-discuss ng detailed na ating po susunod na speaker. So ito naman po, kung hindi po available yung aming electronic or yung EFPS or EBIR forms. So yun po, magpiprint lang po tayo or ida-download natin yung mga forms na nasa EBIR sa aming BIR website, or kung naka-e-file na kayo, tapos sa EFPS, hindi lang na kayo makaproceed for payment, pwede nyo pong i-print yung ating mga returns and then magbabayad po tayo doon sa ating available na payment facilities or VEN. So I guess that's all po. So sana po yung iba nating mga na-discuss kanina, nasagot nga din po yung ating mga tanong at hopefully gising pa rin po kayo kasi meron pa po kaming speaker na isa. Ito, detail din po na tuturuan tayo or i-guide tayo kung paano naman po tayo magsasabit ng mga required attachments. Muli po, ako po si Linda Bautista from Collection Programs Division. Magandang hapon po at sana po gising pa rin kayo. Thank you.